minsan lang ako wala mga araw. Hindi ko nawawala ang puso. Kung saan po ako nag-istino sa trabaho, doon po ako naghahanap po ako ng simbahan para sa hinihingi ko lang po sana ngayon. Kami po kasi mga anak, nag-alis sila mga parasyon. Request ko lang po na sana po kaya pa ang kanilang pagdating sa Manila. Kasi po ang sama. Palis na palis na kayo na, no? Mas bati yun. Sinama, tinawagan namin. Hindi naman siguro magalis yung barko pag masamang panahon. Nakalimutan pa nila ang kumot kahapon. Kaya, nag-aalala po kami mga anak sa katiganan. Sana po, nag-spoiler na lang po sa kanilang ayos ang kanilang pagdating. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Kaya maraming salamat din sa lahat ng mga kapatid. Isunod natin po ang special song. Dakila rin na iyong makapangyarihan siya, Diyos na walang hanggan. Dakilang Diyos, purihin siya, angkat at katotohanan. Si Jesus ang ating ilaw, ngayon at kailanman. Ikaw ay may problema, huwag kang mag-aalala. Itatangin mo kapatid, magpakatotoo ka. Dakilang Diyos, purihin siya, angkat at katotohanan. Si Jesus ang ating ilaw, ngayon at kailanman. Dakilang Diyos, purihin siya, angkat at katotohanan. Si Jesus ang ating ilaw, dakilang Diyos. Hindi po ito short, kaya nagulat ko sa inyo mga testimony. Okay. Happy Sabat po mga kapatid. Kahapon. Ayan, actually po nawala sa isip ko yung schedule ninyo kasi hindi po sinabi sa akin yung date. Ang sabi ni Brother Jelmar, sa 28 pa daw ang inyong year-end. Kaya kanina, may nag-chat sa akin, Pastor, yung year-end namin ha. Kagabi pala. Sabi ko, anong araw po? Anong pictures? 22. Pero sa kabila ng mga kapatid ay ako po'y nagpapasalamat na sa taong ito, naging mabuti ang Panginoon sa amin, especially sa aking pag-asawa. Proud ako na may asawa na ako ngayon ay. Ako po'y nagpapasalamat kasi grabe po yung pagpapala na ibinigay ng Panginoon. Ngayon pong tanghali, alam ko po na naamoy niya na yung mga pagkain. Pero let me share to you tatlong points to how nagkaroon tayo ng pasalamat. Attitude, gratitude to attitude. Sa kabila na tayo po ano yung sitwasyon natin sa buhay, paano tayo matutong magpasalamat sa tayo po manalangin. Nagilat, mahabagin namin Diyos, kami po mag-aaral ng hindi po mga salita. Tulungan po ninyo kami na ito po ay aming maunawaan at malaman namin kung ano po yung mga bagay na dapat namin panghawakan. Salamat na marami sa pagdaling na ang dalangin sa pangalan mo na Jesus. Amen.
attitude to gratitude. Madalas kasi ay yung mga salamat nagagawa natin pag may mga blessings lang na dumarating. Hindi lang madalas, palagi. Pag may blessing, laging nagpapasalamat sa Panginoon. Pag may problema, tinatanong ang Diyos, Panginoon, dyan ka ba? Tama? Tama, tama. O tinamaan. Diba? Pag maraming blessings, todo ang pasasalamat. At yun naman po yung nature ng tao. Pag may pagkapala, nagpapasalamat. Pero pag may problema, nakakalimutan yung word na thank you. Instead, pagsisisi, sinisisi, yung mga nangyari. Pero ngayon po, let me share to you 3 points na pangahawakan natin sa lahat ng sitwasyon ng buhay ay ano yung dapat nating maging response. Number 1 is remember the past. Para magpasalamat tayo sa Panginoon, alalahanin po natin yung nakaraan. Remember the past. Bakit po? Alalahanin natin kung paano tayo pinagpala ng Diyos dati. Paano tayo pinagpala ng Panginoon, ano yung mga ibinigay niya sa atin noong mga nakalipas. At matututo tayo magpasalamat sa Diyos. Just remember kung paano siya naging mabuti sa atin. Number 2, recognize the present. After we remember the past, kung ano po yung mga nagawa ng Panginoon sa atin in the past, hindi natin ma-appreciate without recognizing yung present, mga kapatid. Yes, although hindi perfect yung time, hindi perfect yung karanasan natin. Merong mga pagsubok, merong mga tukso, merong mga nakakapanghina, pero always remember, let us recognize the present because the presence of the Lord is always there. Hindi po yun nawawala, mga kapatid. Yung present experience natin is a worthy na napurihin natin ang Panginoon. Kami ng asawa ko ay lubos yung aming pasasalamat. Nung nag-take po siya ng CS, civil service, sabi niya lang makapasa. Pero ibinigay ng Panginoon, ipinasa po siya, mga kapatid. Then, out of nowhere, nagkaroon siya, nag-enroll po siya ng Unity sa education. Wala lang. Pinapurpose namin sana talaga noon, kumuha siya ng masteran ng business ad. Pero, sabi niya, why not we try yung Unity? And ano po siya, nag-let exam, and kami po nagpasalamat sa Panginoon. Last Friday ay dumating po yung result at nakapasa po siya. Hindi ko alam kung kailan ibibigay ng Panginoon yung blessings. Noong bagong kasal kami, dami naming hinarap na problema. Hindi nang sali, alam po yun. Marami kami pinagdaanan, kami mag-asawa. Marami kaming mga challenges. To the point na nagsisi kami, bakit nag-decision kami na magpakasal kaagad na mabilisan. Kasi after 1 year, nag-decide kami. Pero, may inihanda pala yung Panginoon na mga blessings. I know, mas marami yung pagsubok. Mas marami yung blessings kaysa po sa pagsubok na ating po naranasan. If we appreciate lang po yung mga nangyayari, mga kapatid. Sometimes kasi hindi natin na-appreciate gawa ng hindi malayo doon sa ating po mga hinihingi, sa ating po mga pinapanalangin. Pero always remember, in the present, nandyan ang Panginoon. Kung paano niya sinagot yung panalangin natin in the past, He will answer our prayer in the present, according to His will, mga kapatid. Hindi po iba yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob dati, ni Joshua. Ano yung panalangin ni Joshua? At the moment, sabi niya, Panginoon, pahintuin mo yung araw kung kalooban mo talaga. At yung buwan, kung kalooban mo na kami manalo, pahintuin mo. At the present, mga kapatid, pinahinto ng Panginoon. Because kalooban yun ng Diyos. Sa buhay natin, minsan may mga challenges, may mga panalangin tayo na kala natin hindi na will ng Panginoon. Pero He is waiting for a right time na ipagkakaloob yun sa atin ng Panginoon. And the last, after we remember the past and recognize the present, let us look for the future with hope. Kasi yung pangako ng Diyos, anong sabi niya po sa Joshua? Chapter 1 verse 9, sa pinakadulong bahagi ng talata, I will be with you wherever you go. Yan po yung pangako ng Diyos. Present po yung mga kapatid. Kaya sana po, sa karanasan po natin ngayon, worth it na sabihin natin sa Panginoon, purihin ang Diyos. May iba't iba tayong karanasan, may iba't iba tayong pinagdadaanan, pero isang bagay lamang dapat natin gawin.
ang pasalamatan ang Panginoon. Ano man karanasan natin, maging matagumpay man tayo, o makaranas tayo ng pagsubok, always remember na pasalamatan ang Panginoon. Ako po'y naniniwala na hindi kalooban ng Diyos na tayo makaranas ng mga kahirapan. Ako po'y naniniwala doon, mga kapatid. 100% naniniwala ako na hindi kalooban ng Diyos na tayo makaranas ng kahirapan. But because of sin, kinakailangan natin maranasan yun. Pero ang kalooban talaga ng Diyos para sa atin, ayun na po, puro kaligayahan. Hindi po niya pinangarap na magkaranas tayo ng kahirapan, mga kapatid. Always remember, ang plano ng Diyos ay kasaganahan para sa ating lahat. Kaya, sana po, habang haharapin natin ang panibagong taon ng 2025, harapin natin ito na may pasasalamat sa Panginoon. Kung ano man po yung ating po mga pinagdaanan in the past, always remember kung paano tayo sinurvive ng Panginoon. Kaya sana ay ang Panginoon ang lagi nating makasama araw-araw, minuto, segundo ng ating pong buhay. At lagi po nating alalahanin kung ano po yung mga nagawa ng ating Panginoon at gagawin niya pa sa atin in the past. Especially, always remember na ang Diyos po natin, Diyos na mapagmahal at hindi po sawa yung kanyang pong pag-ibig. Kaya sa muli po, kung mapagpala at masaganang taon sa ating pong iglesia, sa ating buhay, at lalo tigit sa ating pong kakaharapin mga gawain. Ano man po yung mapagdaanan natin sa this coming year, isa lang po yung dapat natin gawin. Alalahanin po natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon at kung paano niya tayo pagpapalain in the future. Yun lamang po, and happy Year end. Happy year end. Happy year end. Thank you so much po, mga kapatid. Amen. Tayo po'y manalangin. Nakita po namin Diyos, amin pong tinatanggap ang inyong pong pangako sa Jeremias na nasabi ang inyong pong plano ay hindi po para kami i-harm, kundi para po kami ay pagpalain. Amin po nawang maranasan ito sa sunod ng mga taon at lalo ito habang amin po nakaharapin at habang kayo po mag-aantay sa inyong pong nalalapit na pagparito. Narito din po ang mga pagkain ihanda ng mga kapatid. Tanda na kayo na pong pasasalamat sa inyong pong kabutihan at sa mga pagsubok na kayo na pong naranasan. Pagpalain po nawa ninyo ito na ng Diyos. Magbigay sa amin ng inspirasyon na sa kabila ng amin pong mga karanasan sa buhay, maging ano man ito, matututo po kami magpuri at patuloy na magpasalamat sa inyo. Salamat po na marami na hindi po diringgin ang aming dalangin sa pangalan ko na Jesus. Happy Sabi mo si Mami ang cellphone. Sabi mo sa atin ang cellphone mo na ka nagpagka mo. Video ka? Yung upuan, kami nyo! Yung upuan, kami nyo! Sabi ng mga upuan! Uy, labas mo yung mga plato natin. Upuan! Maulan na year end. May blessing.
Ano? Ano yung kinakain mo dyan? Banda para sa ako na maanghang. Maanghang. Baka mawala na yun. Ang tsara ko. Ang tinigil natin sana.